Simula na ulit tayo mga ka-farmers sa pagpa-rotivate ng ating farm sa tataniman natin ng gulay, no. So unahin muna natin yung mga area na tatamnan ng gulay. So yung iba na para sa palay, papahuli ko na lang mga ka-farmers, no. Kasi dapat kasi mauna muna yung pagtanim natin ng gulay bago tayo sa palay. Dahil hindi pa naman masyadong lagi-lagi na umulan. So yung ulan ngayon, sakto lang muna na mabasa-basa yung lupa, no. At para at lumambot sa kaya nagpa-rotate na pa tayo. So ayan, nagsisimula na. So matagal tayong walang update mga ka-farmers sa ating vlog, dahil nga po wala tayong panibagong kasi tanim. So yun na yung last kong tanim na ampalaya. Ayan, makikita po yan diyan. So patapos na rin po yung pamumunga niya, no. So bali po pull out ko na yan, i-clearing na. So mag-iisip na lang ulit tayo ng iba kung ano na naman yung isusunod natin na itanim diyan. So meron ako doon na sili, patapos na rin. Kaya yung mga punla ko doon mga farmers na talong at saka sili, so medyo malalaki na rin. So siguro after 2 weeks pwede na natin ilipat kapag naka-ready na tayo dito sa ating tataniman, no. So dito ulit tayong area magtatanim ng gulay, no. First time po yan tataniman ng talong. Kasi yung last ko na itinanim dyan na sa area na yan mga farmers ng nilipatan ng traktor na yan ay kalabasa po, no. So ngayon dyan na naman tayo tatanim ng talong para manibago ulit yung tanim natin, no. So yung area ko dun sa kabila, yung tapat ng kubo ko, ipapahinga ko muna yon. Pag-iisipan ko kung anong maganda itanim doon, kung palay ba o mais, yung sweet pearl. So tingnan na lang natin, depende sa plano, no. Sa ngayon magpapaararo muna tayo, no. So ito dati kong tinamnan ng kalabasa. Dito tayo tatanim ulit ng talong. So ito yun mga ka-farmers, yung dati ko na tinamnan ng talong. Nasa 700 plus lang yun kapuno, no, nung nakaraan. So ngayon pinararo ko na ito. So matagal na ito na pinagbunutan mga ka-farmers, no. Binunot yung dating nakatanim. So ayan yung sinasabi kong silihan ko na unti-unti na pong namatay. So nagkaroon na sila ng mga bacterial wilt. So yung talungan kong nakaraan doon lang sa unahan. So hindi ko na rin yun inalagaan, no. So tigil na alaga simula nun na tumaas po yung presyo ng diesel at saka bumaba po yung presyo ng gulay. So tinigilan ko na rin po sa pag-alaga. So bawi na lang tayo, tatanim na lang tayo ng bago. Ayan. So ito na yung last na pinaararo ko mga ka-farmers, no. Yung dati ko nga sili sana, so balak ko nga dyan bunutin tapos isama sa pag-araro. So sabi ko wala pa naman ako masyadong naisipan na itanim. So kung sang area na kung saan lang ako tatanim, so yun lang muna yung pinaararo ko, no. Kasi yung area na ipapaararo ko kagad na hindi man lang mataniman kagad, tutubuan lang pa rin po ng damo. So kaya dito na lang muna yung pinauna ko mga ka-farmers, no. So papakita ko po yung punla ko po doon na talong. So ito po mga ka-farmers yung punla ko na Calixto F1. So malapit na rin po ito mga ka-farmers, mag-isang buwan. At so hindi pa ito naabunuhan. So siguro mga after 2 weeks or 1 week bago itanim, saka ko na siya abunuhan, no. Pero kahit nga ganito na yung itsura niya mga ka-farmers, so kahit di na abunuhan, pwede na po ito i-transplant. Pero sa ngayon, malambot pa po yung kanilang mga puno. So kailangan natin muna yan medyo patigas yung puno niya para may laban sa init at saka sa insekto. So yun lang mga yung kaunti kong sili, mga ilang puno lang yan. So lamang po yung talong na itatanim ko ngayon. So tatanim pa rin naman ako ng mga pipino, sitaw at saka huli na rin siguro mga ka-farmers yung ampalaya, no. So yun lang po mga ka-farmers sa ngayon yung mag update sa aking mga magiging project na ulit. So
Magsisimula na naman tayo sa paggawa ng mga videos patungkol sa itatanim natin at sa pag-aalaga ng ating mga gulay.